Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Sabado, October 11, 2025. Unahin muna po natin yung ipinalabas natin na press release kahapon ng DOST Pag-asa kung saan binanggit natin na present na o meron na po tayong La Nina conditions, particular na dito sa Tropical Pacific. Minomonitor po kasi natin yung mga yung temperatura, particular na sa karagatan sa Equatorial Pacific. At nakita nga natin na simula August hanggang ngayong Oktubre ay patuloy na mas malamig kesa sa normal yung temperatura ng karagatan sa Equatorial Pacific. At dahil doon, meron na po tayong tinatawag na La Nina condition. Ano naman epekto nito sa ating bansa? Dahil sa La Nina, posible na mas mataas kesa sa normal ang maranasan natin ng mga pag-ulan ngayong Oktubre hanggang February 2026, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa. Inaasahan kasi natin na dahil sa La Nina, posibleng magkaroon ng mas maraming mga buong bagyo hanggang sa pagtatapos ng taong ito, at posible din na mas malakas yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, at dahil doon, maaaring magdala ito ng mas mataas kesa sa normal na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa eastern section ng ating bansa. Normally po kasi towards the end of the year ay mas maulan po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. So patuloy po magbibigay update ang Pag-asa, lalo na nga po sa pagmamonitor natin dito sa La Nina. Samantala, ngayong araw, meron pa rin po tayong low pressure area. Nandito po ito sa may southern part ng Vietnam. Huling namataan 445 km kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. So hindi naman na ito ating inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na ito sa susunod na 48 oras. At inaasahan din natin na bagamat po nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, meron pa rin itong mga kaulapan o yung trough na dala nito ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kasama dyan yung Palawan, yung bahagi ng Bataan, Zambales, maging dito sa Metro Manila, Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Samantala, yung southwesterly wind flow o yung hangin nagmumula sa timog kanluran ay maaari naman magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa iba pang bahagi natin bansa, makikita nyo, lalo na dito sa may Northern Luzon, walang masyadong kaulapan na namamataan. No? So, posible po na medyo maaliwalas or maaliwalas sa panahon ng mararanasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan natin malaki po ang posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, lalong-lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot po yan ng mga kaulapan na dala ng low pressure areas na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ang nilalabing bahagi naman ng Luzon ay makararanas sa mga localized thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 24 to 32 degrees Celsius, sa bahagi ng Kamaynilaan 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, dulot naman po ng southwesterly wind flow at trough din ng low pressure area, inaasahan pa rin natin ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa po 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, inaasahan natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Western Visayas at Negros Island region. Ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, yung Central at Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Yung agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Ang kanlurang bahagi naman ng Mindanao, partikular na yung Zamboanga Peninsula at Barm, ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng southwesterly wind flow o hangin nagmumula sa timog kanluran, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather or mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay po